Hindi mo ba napapansin? Napapadalas na ang order mo sa online. Napapadalas na ang pagsha-shopping mo online. Napapadalas ang pagbili mo online. Okay? So, napapadalas ang mga gastos natin na hindi naman natin kailangan. Okay, Gilivers, bakit ba laging kulang o kapos ang sweldo natin? Kahit gaano tayo kasipag, kinakapos pa rin sweldo natin. Kinapos last month, sa mga nagdaang buwan, kapos pa rin ang sweldo natin. Ano nga ba ang dahilan? Alam mo, minsan, ang dahilan nasa maliliit na bagay, okay? So, tingnan natin ha. Unang dahilan, bakit kinakapos ang sweldo natin? Because meron tayong maliliit na gastos. First day of the month, di ba, namili ka ng maliit na bagay, dumaan ka sa mall, dumaan ka dito, then next week naman, meron ka uling biniling maliit na bagay. Kumain kayo sa labas, or merong binili yung anak mo, o yung isa sa mga membro ng pamilya, meron tayong mga maliliit na gastos na hindi natin napapansin, pero pag tinotal mo, nakakasakit din ng budget. Okay? Kaya hindi nagkakasya ang sweldo natin. Pangalawang dahilan, bakit hindi po kasya or kinakapos ang sweldo natin is meron tayong malalaking gastos. Wala sa plano, bigla kang bumili ng ref. Wala sa plano, bigla kang bumili ng upuan. Wala sa plano, meron kang biniling malaking amount na hindi nakaplan. So, chances are, nauubos agad ang sweldo natin. Okay? And third reason, bakit kulang ang sweldo natin? Because meron tayong madalas na gastos. Hindi mo ba napapansin? Napapadalas na ang order mo sa online. Napapadalas na ang pagsha-shopping mo online. Napapadalas ang pagbili mo online. Okay? So, napapadalas ang mga gastos natin na hindi naman natin kailangan. Okay? And pang-apat na reason, bakit nga ba kulang ang ating sweldo? Eto, pag-isipan natin, okay? I-analyze natin. Baka kaya kinukulang o kapos ang sweldo natin kasi maliit talaga ang sweldo natin, okay? So, anong dapat natin gawin? Kung laging kulang o kapos ang ating pera, ang ating sweldo, eto po. Unang-una, simple lang, mag-compute ka ng monthly expenses mo. Lahat ng gastos nyo, mga basic expenses natin, i-compute natin. And i-total natin, okay? Second step. Ang dapat natin gawin, dapat ang income o yung perang pumapasok is more than 100%. 130% ng iyong expenses. Okay? Doc, bakit sobra ng 30%? Yes. Dapat ang income mo sobra ng 30% sa monthly expenses nyo. Okay? For this reason. First, para unti-unti nakakabuo ka ng emergency fund. Okay? And para unti-unti na pag-iipunan mo ang mga bagay na gusto mong bilhin. And third, of course, para nakakapag-ipon tayo, nakakapag-invest. Okay? And fourth, make sure, okay, sa ating lahat, na namamanage mo rin o nadidisiplina mo sarili mo sa pagbabudget. Okay? So, dapat kung magkano talaga expenses nyo, dapat yun lang ang gastusin. Kung mag-a-adjust ka, dapat may plano. Or after 3 months muna. Or after mag-increase ang iyong sweldo. Okay? So, sa lahat ng mga kinakapos ang sweldo, gawin natin to. Okay? Let's go, let's go. Kape po tayo. Wala po tayong kape. Let's go. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar sa IMG Rockstar Community para makapag-invest ka na sa mutual fund at magkaroon ka na ng Kaiser. PM na sa personal life ni Doc. Let's go, let's go!